afternoon sa inyo lahat, guys. This is episode 3 of the mentoring na binigay ko sa inyo or na ino-offer ko sa inyo for free. Okay? So, I hope, no? Lahat kayo natapos na sa episode 1 and 2. So, wala ba nag-skip? For sure, wala naman siguro nag-skip kasi konti na nga lang naman yan. Hindi na kayo tatama rin dyan. So, I miss you, coach. I do miss you, guys. I do miss you. Napakatagal. Ever since. So, although nakapag-live naman tayo ng isang araw, pero still, it's not enough. Papa, pinaulit-ulit niyo yung episode 2, coach. Habang wala ka pang live. Good. Just good. Okay. Bakit? Ano? Bakit magtayo matamang? Guys, wala kaming tulog. Okay, wala kaming tulog. May tayo man ako. Grabe. Halos wala kaming tulog. Dami namin ginagawa, guys. May baby man pinapuba ko. Wala. Ang dami namin kailangan gawin, ang dami namin ginagawa. So, I hope naiintindihan nyo naman, guys. I hope naiintindihan nyo na wala minsan akong live and yeah. Okay. So, ang dami, sobrang dami. Mas profitable lang sa price action, coach. Well, if it works for you, it works for you. Diba? Yun lang yun. That's all I can say. Kung profitable kayo sa price action, compare sa smart money concept, compare din sa price action ni ICT, then if it works for you, then it works for you. Diba? Yun naman yun eh. I'm not forcing you to study everything na tinuturo natin dito. It's up to you. Kung nakukulangan ka pa sa knowledge, then definitely this will be a bucket list or add to chart mo na yan sa utak mo, no? So, pero if masaya ka na sa price action, tulad ng sinabi ko, marami naman ang profitable sa price action, legit. Like, sobrang dami na. Marami na rin ako nakita na talagang nag-work talaga para sa kanila yung price action. And ayaw na nila mag-aral ng iba, which is I respect that. And ganun din ako, kung ako yun. Okay, kung ako yun, ganun din gagawin ko. Okay? So, kayo, now, better find yourself. Okay? Find yourself. Okay? Hanapin nyo kung saan kayo magaling. Okay? Well, yung tinuturo naman natin dito is, ano naman to eh, kumbaga parang optional na lang to para sa mga tao na gusto pa mag-improve or whatsoever. Baka kasi mansan, sa sobrang tagal nyo na nagpa-price action, mabuboring na kayo. Diba? Ang tagal kong di nagbukas ng computer. Well, kahapon, nagbukas naman tayo, pero still yung, kumbaga yung tutok, hindi na ako hindi ko na nagagamit yung computer, ngayon ko na lang ulit ito nagamit ng matagal. Kailan kaya magiging profitable? Hinahanap ko pa rin solid strats para sa akin, Sir Kim. So, yeah. Definitely, this episode 3, maybe. Okay? Maybe. Naniniwala ba kayo na itong episode 3 will be the game changer for you? Sige nga, let me know. Type nyo dyan, why in a chat, if sa tingin nyo, mamumulat na kayo after na itong episode 3. Let's see. Let's see. I'm trying to change your perspective in the market. Okay? Believe me, everything will change after this episode 3. Believe me, and that's a promise. Okay? Okay. Type Y in the chat, guys, if tinapos nyo yung episode 1 and 2. Wala kayong in-skip? Wala kayong in-skip? Kasi hindi ko padadaliin para sa inyo itong episode 3 kung in-skip nyo yun. And alam nyo yun, mahihirapan kayo. Definitely mahihirapan kayo. Okay? So, let's take a look at Bitcoin. Well, alam nyo na yan. Okay? There you go. Clear natin lahat ng indication. Mga nagtitrade. Guys, next month, that will be October. So again, sa mga gumamit ng link natin sa BingX, guys, mamimigay po ulit tayo ng mga USDT. So
Yup, punta lang kayo sa Discord natin and or sa mga social media and let me know kung ginawa niyo yung sa referral code, then definitely magpaparapol tayo niyan and bibigyan namin kayo ng mga coins. Bibigyan coins ng puto. Bibigyan namin kayo ng mga USDT. Okay? So, every first week of the month po yan. So, again, marami na rin ako nabigyan. Sumobra nga sa expected ko yung nabigyan ko noong September. Dapat 5 lang eh. Naging 7 eh. Pero anyways. Okay. Yeah, sana mapalago nyo. Diba? Marami ding taong hindi ginamit yung pera na binigay ko sa kanila. I don't know why. Maybe monument. Maybe may value. Okay, hintayin na natin sila. How many viewers are we in right now? 98. Okay, sige. Please like the live, guys. Palike na lang ako ng live natin. So, ayan. Habang nag-wait tayo. Hintayin lang natin sila. Marami pang hindi nakakapasok. Hi, Coach. Hello sa'yo, Nico. Hello sa inyo. Okay, may hindi pa ba kayo naiintindihan sa last topic? Episode 1 and 2. Meron pa ba kayo hindi naiintindihan? Let me know. Type nyo dyan sa comment section. Welcome back, Coach. Wendell, may hindi ka pa daw pinananagutan. Be a man. Panagutan mo yon. Ay, thank you, Chef Marbs, sa donation mo. Nag-donate na naman si Chef Marbs. Grabe naman yan. So, thank you so much, Chef Marbs. I really do appreciate it. May unicorn na naman tayo. Unicorn. Ryan Ong, kailan one-on-one mentoring natin, Coach? Nag-apply ka ba ng one-on-one mentoring? Actually, ang dami ngayon. Nag-apply ako, Coach. Gusto ko talaga makapagtanong sa one-on-one. Well, I'll see you. Okay, I'll see you. Wait mo lang yung schedule na ipapabigay ko sa mga wait mo lang yung schedule na ibibigay ko sa, what do you call this? Sa mga admin namin, dun sa IG. Okay? Within this week, ibibigay ko na rin yun. Hinihintay lang namin matapos hinihintay lang namin matapos yung reservation kasi ang dami talaga nag-apply ng mentoring. So, yeah. So, pakiwait na lang. Magkakaroon tayo ng schedule. So, don't worry. Tsaka limited timing din po, Coach. Buntis si Mrs. at OFW. So, no problem. No problem. Naalala ko, may nag-apply ng one-on-one mentoring sa akin. Hindi kami nag-trade. Kumaga, hindi kami nag-aaral ng trade. Well, may mga times na, let's say for example, like 2 to 5 days mentoring. Pero the rest, puro usap regarding sa emotions and all that, which is, I really do like it. I really do like it. Open up. So, yeah. That's the purpose of one-on-one mentoring. Kasi ang teachings naman, nandito naman siya sa YouTube eh. Okay? Well, syempre, ang mentoring namin, syempre, may mga ibang classes doon na itinuturo talaga namin sa inyo step by step, okay? Para sa mga mahirap sa mga nahihirapan makagets talaga. Yun siya. Okay? Pero, yun nga. Panagutan mo anak mo. Dahil mong sinasabi. Lagot ka. Lagot ka, Wendell. Lagot ka, Wendell. Ilang session yung one-on-one mentoring? Ang one-on-one mentoring po is walang session. Kumbaga, wala siyang limited na session. Pwede siya maging lifetime for you. Okay, pwede siya maging lifetime for you. Or kapag ka talagang stable ka na. Yun talaga yun. Yun yung purpose nun. Okay, yun yung purpose nun.
Okay, yun yung purpose na. Paano po mag-apply? I will not encourage you to apply for the mentoring, guys. Okay? I will not encourage you. So, you should ask yourself muna if may time ka ba mag-aral talaga. Kung may time ka naman mag-aral, then go watch the YouTube live. Okay? Pwede ka manood, pwede ka magpa-mentor sa iba kung gusto mong gumastos. Pero I don't recommend you to apply for the mentoring. Kasi ang pinapasok lang namin sa mentoring is yung mga walang time masyado and yung willing talagang matuto and napaka-busy sa buhay. So, yun lang yung ina-accept namin sa mentoring. If wala ka ng tatlo na yon, kahit dalawa doon, then definitely di ka namin i-accept sa mentoring namin. So, I'm so sorry, pero pinapahalaga namin yung pera nyo. Okay? So, yun lang yan. Okay, I'm gonna take a partial here on Bitcoin because nasa 19,410 na siya. There we go. Pa-partial na ako. Oh, there we go. Okay, so simple as that. So, as you can see, nakapag-partials na ako. I got profits of $161.69 dito kay Bitcoin sa shorting na position na ginawa ko. I'm so sad, but 50x lang yung napindot ko. Dapat 100x ko na to. So, yeah. Dapat 100x ko na to. Mali ako na napindot eh. So, anyways. Okay. So, yan. And then, I'll let it drive to the rest of my take profit. Si Bitcoin dyan. So, yeah. Risk-free na rin tayo dito sa trade natin na to. Puro break-even natin tayo. So, yeah. So, I'm gonna change my trail stop muna. Para habang nagtuturo ako, kung magkamali man tayo or mag-go south yung presyo, then definitely I'm good to go. So I'm still there we go. Okay, so good. So yeah. For the last few weeks, nagtatrade lang ako lagi sa cellphone. So hindi na ako nagdo-drawing and all that. So may na lang ulit ako nakapag-charting na maayos dito sa PC. Ang sarap sa feeling mag-move ng SL to break even. To SL to risk-free trade. Hinga ka na talaga ng malalim. Yeah, definitely. Yan ang pinakamasarap. Okay. So, 110 viewers as of now here sa live. Please like the live, guys. Palike na lang ako ng live natin. So, type 1 in the chat if you're ready. Let's proceed to the episode 3 of this mentoring. Let me know, guys. So, let's proceed to the episode 3. Woo! Episode 3 na tayo. Type 1 in the chat, guys, if you're ready. So, let's see. I will give you 3 minutes, guys. I will give you 3 minutes. Last 3 minutes. To get everything done. Like, get your pen and paper. Okay? Huwag nyo na i-record to. Okay? Huwag nyo na i-screen record yung mentoring natin. Kasi nasa YouTube naman to. You can rewatch this one. Okay? You can always rewatch this. Just focus, guys. Just focus. Huwag kayo muna masyadong mag-alala sa charting nyo. Just focus on what am I teaching right now. Okay? Or today. Focus lang kayo. Okay? Focus lang muna kayo. Kasi ako, nung nag-aaral ako, pagka nagtuturo yung teacher, tapos nagsusulat ka sa papel mo, or kung ano-ano ginagawa mo, hindi mo maintindihan eh. Mas maganda mag-focus ka na lang muna. And then, rewatch mo na lang yon para i-apply sa mismong charting mo. Naintindihan nyo? So, ganun siya. So, huwag kayo masyadong mag-alala. May guess yan. Then, feel free to ask questions, guys. Feel free to ask questions. Oh, there we go. Okay, I will put my SL or my trail stop at 19,409.88. 90,409.88. There we go. So, yeah. So, meron na lang akong 455 dito. So, that's around 26,000 pesos running profit here on Bitcoin. So, yeah. Wala ba nagtatanong dyan? Wala ba curious kung may talo ako?
wala ba na ako curious dyan kung may mga talon trades ako? So, kayo guys, may mga talon trades na ba kayo today, this coming week? So, let me know. May mga talo na ba kayo? May talo ba kayo? So, that's the question. May mga talon trades na ba kayo? Madami daw. Okay, madami. So, if I'm going to scrub my trades, I have... Wait lang. So, ayan. Sige, wait lang. Check ko lang. Since September 12, ito lang yung talo ko. So, wala pa akong talo. September 12 yung pinaka-last na talo ko, which is that is Asia session pa to, I think. So, my loss that one is 160 something ata. Wait lang, let me check it. I think nasa 100 something dollars yun. Yeah, let me compute it. Oh my god, nag-leak na si Bitcoin. Anyways, 168 plus 30. So, I got one loss, total of $288 lahat. Pero the gains, grabe. Walang-wala dun sa talo. So, yeah. Oh, there we go. I have a $500 mark, $506 running profit here on Bitcoin. That's around 30,000 pesos. So, yeah. If I hit 30,000, then I'll definitely happy to close this trade. So, yeah. No emotions. Just play it all. That's smart money concept, guys, using our price action trading tool. Okay? So, ang panalo natin is almost malaki-laki din. Pero, yeah, I'm not bragging or whatsoever. Pero, yeah. Basta ang sabi ko nga sa inyo, aralin nyo lang. Huwag kayo masyado magmadali sa profits. Kasi ang profits, lalapit naman yan. Pero if hindi nyo talaga kayang, then definitely it won't happen. Okay. I don't know how to compute. Hindi ko na alam kung paano i-compute yung mga panalo natin. So, sa mga trades ko. Pinakamarami kong panalo is London session compare sa New York. Kasi New York, nakakapag-trade na lang ako isa, dalawa. Sa London kasi, minsan 4 ang nante-trade ko. So, minsan isa lang din, pero napakalaking margin. So, yeah. Hindi ako na... Yung talo ko nung September 12, SL hit yun. SL hit. So, ang nangyari nun is, parang ganito yung nangyari nun. Kwento ko sa inyo. So, short din yun, parang ganyan. Tas gumanyan, may naiwan na hibla dito eh. May naiwan na candle wick dyan. Diyan ko nilagay yung stop loss ko. Hindi dito, dapat dito eh. Pero dito ko nilagay kasi nga kumpante ako and gusto ko malaki margin na itataya ako that time. So, anong nangyari? Na-short ko siya using the spread. May short spread din. Dito ko na ata na-short yun. So, negative kagad ako. So, anong nangyari? Gumanyan yung presyo and then biglang gumanto. Tumusok lang talaga. Like, tumusok lang. Nagkaroon lang ng konting hibla and then tsaka nag-down. So, mali talaga yung decision ko mag-short dun sa areas na yun. Well, I know naman talaga na babalik. May chance na balikan yun pero dapat hindi ko ginawa yun. Dapat dito talaga. So, nagpakumpante lang ako, which is mali. So, kaya na-SLit ako dun. So, bago bumagsak yung presyo. Yun yung nakakainis. Kasi nga, alam mo na yung mangyayari sa market. It depends on how you put your stop loss na lang talaga. Okay? It depends on how you put your stop. Oh! There we go! $554 running profit. There we go. I'm closing my position right now. There we go. I'm done. 504. How much is this? $542 profit. That's it. That's it for me here on Bitcoin. That's a New York. That's a London session. Okay na ako dyan. So 542. Di mo kaya pulutin sa kalsada yan. Kahit maglakad ka papuntang Carino hanggang kahit saan. Di mo kaya makapulot yan. So congratulations to me. Yeah.
Okay, I'm good. So, nakita nyo yung time frame ko. I'm 3 minutes time frame. So, yeah. So, definitely, that's a good trade. That's a good trade. Actually, that's a good trade. So, yeah. Sa mga nakasabay dyan, or mga nag-trade, or nakita yung the same concept, or same itsura neto na nakasabay dyan, then definitely, congratulations sa inyo. Okay? So, type Y in the chat. Go massive, type Y in the chat. Then, let's start the mentoring episode 3. So, let's go. Start na natin to. So, I'm gonna choose a good song. Okay. So, let's go. Wow. Nice. Nice trade. Nice trade. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Last na to. Sorry. Bakit mo kinlow, sir? Hindi mo na pinaabot dito. I'm happy. Okay? Masaya na ako dun. Minsan kasi pag nagpa-profit ako, minsan na-imagine ko na lang bigla na napakalapit na ng profit ko, di ko pa dun pinatama. Minsan kasi na-realize ko napakalaki na nun. Napakalaking pera na nun. Hindi ko kayang pulutin yan. So, para dun, masaya na ako. Konti na lang naman eh. Okay? Hindi kasi ako minsan naghahangad ng take profit. Bihira ako matipi. Puro close position ako. Kasi nga, malaki margin ko. Kapag malaki na yun, happy na ako dun. So, minsan ganun ginagawa ko. Minsan di ko talaga pinapatama sa take profit. Alam nyo yan. Puro trail stop ako and risk management talaga. So, puro ganun ako. Kasi nga, mas gusto ko, konti yung magiging chance ko mapunta sa risk trade. Okay, mas gusto ko yun. Kaysa naman mag-profit nang hindi ka naman sure kung profitable. Okay? So, you'll never know what happened to the market. Okay, sana kung forex to eh. Okay, sana kung forex to. Eh, paano kung may bumiling tarantado? Hindi gumanon yan. So, yeah. So, for me, no. So, for me, I need to be smart. Kailangan ko lang maging matalino sa market. Katulad nyo. Kailangan nyo rin. Okay? So, yeah. Let's start. Let's proceed to the episode 3. Okay, so, number 1. Okay? Ituturo na natin yung MS. Okay, ituturo ko na yung MS sa inyo. So, para, kasi yung iba sa inyo, tinatamad panoorin kung isang episode ko tinuro yung MS. So, we'll go to the MS now. So, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagamit ang MS sa trading ko. Okay? So, let's start. Okay. So, we have 3 topics for today. Okay, we have 3 topics for today for the episode 3. Konti lang, pero matagal to. Okay, medyo may pagkatagal, so I will definitely explain it na lang ng maayos para hindi kayo mainis or whatsoever or maboringan. Okay, maboringan. So, yeah. Okay, so let's start. So, for the first topic for today will be the MS. Okay? The MS. So now, ano ba yung MS? It's a market shift. Okay, it's a market shift. So, alam naman natin na meron tayong market structure na tinatawag. Okay, ang market structure natin is ganito yung itsura. Napaka-common sense, di ba? Market structure. And then, ano ba yung sinasabi kong shift? Bakit market shift? Hindi na lang pwedeng market structure shift or whatsoever, MSSS. So, hindi ko na kailangan pahabain kasi nabubulol ako. So, ako na lang, MS na lang or market shift. Bakit? Napaka-relevant naman kasi gawa nga, shift na nga yung price or shift na, magbabago na yung direction ng presyo. Kung bakit parang change of character siya na ibinibase ko. Okay? So, market structure all alone, previous low, pag nabasag ang previous low, what? MS. Parang gano'n lang. Market structure, nagkaroon ng MS, change of character, change of momentum, change of direction. Parang gano'n ko lang siya ina-apply sa akin. Okay? Ang MS para sa akin is spotting where the price will reverse or will go. Ayun yun, para sa akin. So now, may fair value gap dito, right? Change of character right here. Somewhere here, merong fair value gap or imbalances or supply and demand, whatever you want, guys. And then, the market will go down or proceed to the downside. Just like kung ano yung nangyari kay Bitcoin now. Let's take a look at Bitcoin. So, just like this one, no? So, market structure, change of character, tend to go down. Same exact thing here. Diba? So, yan yung, ito lang yung gusto ko i-point sa inyo, ito lang yung gusto ko ipahiwatig sa inyo, na ganyan yan, okay? So, tanggalin na, yan, para mas malinaw, yan. Okay? Now, alam natin may fair value gap dito, okay? May fair value gap dito, and now, nagkakaroon tayo ng, what? Sa lower time frame, ano ba madalas na nangyayari? Consolidation, correct? Pag may consolidation, ano meron? Merong, sideways consolidation, merong support and resistance. Naintindihan? Merong support and resistance. So, ang what do you call this?
ang consolidation consists of support and resistance. Now, punta tayo dito sa mismong charting para mas makita nyo na mabuti kung ano yung ina-explain ko now. So, let's go here kay Solana. Let's check. So, let's go to the 1 minute time. Let's go to the 30 minutes time frame. Okay, let's go to the 30 minutes time frame. Yan. Okay. So, ayan. Let's go to the 30 minutes time frame of Bitcoin. Now, let's take a look at this one, this fair value gap. Okay. Focus tayo dito sa fair value gap na to. Okay. Focus kayo dyan. Now, let's move to the lower time frame. There you go. Okay. So, in that case, sa lower time frame, nagkakaroon siya ng support and resistance or consolidation phase. So, in that case, ginagawa ko siya ng parang barrier lang. Ginagawa ko siya ng support and resistance area niya. Sir Kim, gaano po ka-precise ang support and resistance kung paano niya ilagay? Manipis po ba yan? Makapal? Whatsoever? Doesn't matter. Ang sa akin, basta naiintindihan mo kung nasan ang support and resistance or nasan madalas nagtatouch ang presyo, then put it that way. Doon mo ilagay. Okay? So, there you go, MS. So, Sir Kim, ano yung naging basis mo dito? Ba't dyan mo lang nilagay yung MS? So, first of all, dito ang fair value gap. Right? Nandito yung fair value gap natin, dito and dito. Now, makikita nyo, dito nagre-rest ang presyo. Tama? So, that's a good point na pwede mong sabihin na mayroong support and resistance dyan sa areas na yan. Just like a price action, guys. Parang price action lang yan. So, delete natin lahat. Sige. Delete natin. Tingnan nyo. There you go. Parang support and resistance. Opening below, short. Opening above, long. Opening short, opening below, short. Diba? Ganun lang kasimple. Napakasimple, diba? So, ganun. Okay, now, isipin nyo na lang na meron ka din dito sa areas na to na parang ganun. Support and resistance. Okay? Isipin nyo lang. Now, lagay mo sa taas ng fair value gap or sa baba ng fair value gap mo, and then hanapin mo yung multiple touches or hanapin mo kung saan madalas nagre-rest ang presyo. So, pwede ba to? Yes, pwede yan. Valid yan. And pwede ba to? Ano yung basis ko? Ito and ito. Naintindihan? So, if hindi ka pa kontento, go to the 1 minute time frame para mas makita mo na mabuti. Zoom out, balik ka. There you go. See? Diba? Kuya Kim, Aya to. Hi, Aya. Kamusta ka? Okay? Kamusta ka na? So, ayan. So, type wire na chat, guys. Gets ba? Nai-gets nyo ba? Meron tayong support and resistance in a lower time frame. See? Nakikita nyo ba yung sense na merong consolidation dyan sa areas na yan? Huwag na kayo maging bulag, okay? I don't want you to be blinded sa market. If gusto nyo maging profitable trader, guys, you have to practice this one. If hindi nyo kaya, then definitely feel free to go out. Feel free to explore something new to yourself. And definitely, it will go to you, definitely dadaling kayo sa mahabang daan yan, no? Pero for me, I'm explaining to you ng pinakasimple as much as possible. That's how I put MS on my fair value gap or in my position, in my point of interest. Okay? So now, let's go back to the 30 minutes time frame. Okay. Let's go back to the 30 minutes time frame. See? Kung pupunta kayo, kung nasa iisang time frame lang kayo, you might get blinded, guys. Pwede kayo maging blinded, okay? Pwedeng, ang mangyari sa inyo is, what do you call this? Pwede kayong ma-paralysis. Like, isa lang kasi ang tinitignan nyo. Hindi nyo tinitignan yung full potential ng market na yan sa lower time frame. Eh, doon nangyayari yung movement eh. So, isipin nyo kung nasa 30-minute time frame kayo, alam nyo na fair value gap to, kaya nyo bang positionan yan? Na nakatingin lang kayo sa 30-minute time frame? Magsisinungaling kayo pag sinabi nyo sa akin, oo, kasi hindi talaga. Hindi ko kaya yan. Ako, hindi ko kaya yan. Kayo, kaya nyo? Ako, hindi eh. Diba? So, kung kaya nyo i-short yan or kaya nyo ilong yan sa 30-minute time frame, yan lang tinitignan nyo and nakita nyo yung fair value gap, then good luck sa'yo. Hindi mo alam kung anong itsura niya sa lower time frame. So, now, that's why, kailangan ko mag-move sa lower time frame in order to see kung ano ba nangyari behind the scenes. Oh, now, that's the MS, support and resistance. Diba? So, now, Sir Kim, ito question. Sige, may MS ka dito, so ibig sabihin, what if ganito yung market? So, let's say for example, that's a market structure. Okay? Change of character. May fair value gap ka somewhere around here. Okay? Somewhere around here, may change of character ka. Fair value gap. Okay? May fair value gap ka. Now, the price is bumalik sa fair value gap mo. Naiintindihan? And now, para to be safe, kasi nga, kumbaga, wala ka pang tiwala masyado sa sarili mo on how you plot support and resistance or to trade din, wala ka pa masyadong confidence, no? Kasi lahat naman tayo galing doon. Maglalagay ka ng dalawa. Sa baba at saka sa taas.
So, anong meaning nun? Anong pinopoint nun? Bakit dalawa? Pwede bang isa na lang? So, pag isa lang, pwedeng ang mangyari sa'yo ganito. Take a look at this one. A fair value gap, pero tignan mo, may usle. Diba? And, kung ikaw, wala ka masyadong alam sa smart money concept, kung natutunan mo lang, nagnakaw ka lang ng idea, nanood ka lang ng isang episode regarding sa fair value gap, pag tumama yan dyan, baka i-short mo yan. Kasi basag eh. Sasabihin mo, invalidate yan. Tama? Tama ba ako doon? So, ganun lang yun. Diba? So, Sir Kim, hindi mo ba ito issue short? Kasi price action yan, no? Opening below. Eh, bakit? Dito yung short, ah. Diba? That's the KCC. Diyan ang short. See, nakikita nyo yung blind spot ng price action, ng smart money concept and fair value gap using the KCC or the Kim Candle Confirmation or yung price action natin. Now, balik tayo dito. Kung maglalagay ka ng sinasabi ko sa iyo ng MS dito, tignan nyo ito yung whole tricks, okay? Ito yung cheat engine nyo na pwede nyo ma-cherish throughout your trading journey, okay? Ang fair value gap is what? Okay, kayo sumagot niyan, hindi ako sasagot niyan. Fair value gap is what? Diba? Ano ba ang fair value gap? Ano ba yung meron sa fair value gap na rules natin? Matagal na. See? It's MTB. Sa mga hindi nakakaintindi ko anong MTB, it meant to be broken. Yan ang fair value gap. It meant to be broken. What do you mean by that, Sir Kim? So, ibig sabihin, kung may fair value gap ako dito, babasagin niya yan. Wala akong pakialam, oo. Ganun ang mangyayari dyan. Okay? It meant to be broken. Believe me, ganun ang mangyayari dyan. That's why a lot of people know how to trade fair value gap pero hindi nila alam yung whole concept behind that. And ang ginagawa nila, as soon as they touch the fair value gap, they short. Ano mangyayari sa market? Iisipin ng mga loko-loko sa trader, loko-loko sa trading, merong equilibrium dyan. So, ang gagawin nila, mag-i-stop loss yan, it's either here or here. Pero, in the end, or alam naman nating lahat na babalikan niya talaga yan. It meant to be broken, babasagin niya yan. So, may stop loss ka dyan. Naintindihan niyo ba yung point ko? Ganun yon. That's why, tinuturuan ko kayo ng MS para malaman nyo kung saan kayo possible mag-position sa fair value kayo. Hindi ibig sabihin, pinasok ko yung fair value gap, position ka na dyan. It's either long or short. Wala akong pakialam. Ang kailangan ko, pasukin mo yung fair value gap, basagin mo kung ano dito sa dalawa. Yun lang. Mamili ka lang sa dalawa. Ano babasagin mo dyan? Pag nabasag mo to, long. Pag nabasag mo to, definitely, that's the time you go short. Sir Kim, ang gulo mo Diba? Sasabihin nyo, ang gulo-gulo ko. Sabihin nyo, hindi nyo maintindihan. Sige. Sir Kim, paano mo sinabing fair value gap nga to? Ang smart money concept, pag binalikan niya, bumababa na yan. Change of character na to, diba? Yes, correct ka. Kung ayun ang thinking mo, change of character yan, correct. Short yan. Pero have you even encountered na nag-change of character, bumalik sa fair value gap, and tumaas? Diba? Now, baka hindi nyo pa kasi alam yung tinuro ko sa episode 1 and 2 na a run in a higher time frame is a trend on a lower time frame. So, again, that's all a market structure all alone. Kung ganun na mangyayari. Naintindihan nyo ba? Ganito din yan, no? Ganito din yan. Pero mas malaki. See? Ngayon, blinded ka. Kasi nakatingin ka sa short. Hindi mo nakikita yung possibility baka umakyat yung pressure here. Kasi nga, ang fair value gap is meant to be broken. Maybe, ganito ang ginagawa niyan. Change of character. Tingnan nyo maigi. Ang ginawa niya is market structure lang pala. And nandito pa yung change of character para bumaba. Intindihan? Type Y na chat guys if you get what I mean. Nagigets nyo ba? Let me know. Type nyo nga dyan ng Y na chat if nagigets nyo yung point ko. Kasi magdi-deep dive na tayo. So if may questions kayo, better go ask now kasi mas mahihirapan na kayo for the next topic. Okay? So this is the time for you to be honest to yourself. Kung hindi nyo naintindihan, then definitely feel free to ask question. If hindi, if naintindihan nyo naman, so be it, let me know. Okay? Diyan ako nadadali noon Ngayon, confirmation talaga. Yeah, exactly. So, sa mga nagtatanong, saan po ang position? Mamaya. Okay, mamaya. Easy ka lang. Okay, easy lang kayo. Hindi nyo pa nga nakikita yung buong concept. Paano kayo magpo-position dyan? Okay? So, wait lang kayo. Okay, wait lang. Sa mga taong atat kung paano malaman ang positioning dito, then definitely, mahula ka na lang. Hindi ko tuturo yun.
Okay, hindi ko tuturo yun. Okay? Hindi ko ituturo sa'yo kung paano ko ipoposition yan. Ang gusto kong gawin, intindihin mo muna ngayon, then ikaw mag-figure out kung saan ko i-short yan. Okay? Okay? So now, most of you guys naiintindihan na. So now, yes, Sir Kim, ang nangyari po sa presyo is pinasok yung per valley gap, nag-consolidate dahil 50% po ito ng equilibrium. Now, paano po Sir Kim kung ganito nangyari? Binasag po. Sige nga, sagutin nyo nga yung tanong ko. Binasag yung MS sa baba. Ano hihintayin nyo? Go for it. Let me know. Ano hihintayin nyo? There you go. Exactly. KCC. The Kim Candle Confirmation or our playbook. Simple as that. Tapos. Sir Kim, paano kung nag-open dito? Paano kung ganun to nangyari? Binasag to. Same exact thing, wala kang pakialam. Mag-open ka above, make the price action, the KCC, then long position, wala kang pakialam. Take profit, what? Ano ba to? And definitely, baka meron pa yan dyan. So, ano ba to? Ano to? That's a buy-side liquidity. Kunin mo yun. Diba? Kunin mo yun. Sir Kim, ang gulo mo magturo. Nangyayari ba yan sa totoong buhay? Baka mamaya, puro theory lang yan. Sige. I think meron ako dito position before. Let's go to the 30 minutes time frame. There you go. Okay. So, I think nasa higher time frame to for sure. So, anong time frame to? Is it a per hour? Is it a daily? Okay. So, take a look at this one. Okay. Kung nakatingin ka lang sa daily time frame ni Solana, okay, kung nakatingin ka lang sa daily time frame ni Solana sa fair value gap, kaya mo ba positionan yan? Itong fair value gap na to. Kung kaya mo, then definitely, hudyo ka, o kaya, kumbaga, parang Diyos ka na yan. Okay? Kung kaya mo. Kasi ako, hindi ko kaya yan. Okay? Paano ko mapopositionan yan? Tumama sa fair value gap, o may change of character, tumama sa fair value gap, sa pool, and then sasabihin mo sa akin, masyashort mo to. No. Ang kaya mo dyan is pupunta ka ng lower time frame niya. Go explore, move to the 30 minutes time frame, hanapin mo ngayon ulit yun. Nasaan yun? There you go. Punta ka ng 30 minutes time frame, there you go. Created what? MS. Now, Sir Kim, pwede ba ako mag-create ng MS sa taas? Ayan, no? Di ba? Now, what if hindi niya butas, what if hindi nagbabato? What if hindi nangyari itong bagsak? Paano kung nag-open to dito? Di ba? Paano kung nag-open yan above ng MS? Man, to be broken po ang fair value gap. Now, go to your left side. Okay? Check your left side, guys. Go to the 1 hour. Tingnan natin. Ayan. Para mas malinaw sa inyo. Go check your left side. Ano nakikita nyo? Type nyo nga dyan sa comment section. Ano nakikita nyo? Left side, ha? Left side. Ano nakikita nyo sa left side? Ano to? Ano to? Ano to? Design? Ano to? Design? Exactly. The buy side liquidity. Eh di Sir Kim, titipi kami dyan. Or ilulong namin yan. Okay, bago mo pa isipin yun, definitely yung mga nag-chat dito ng BSLQ, alam na nila yan, nakapag-long na yan, ikaw nag-iisip pa rin. Running profit na yung mga yan, ikaw nag-iisip pa rin. Okay? So, ganun kasimple. Pabilisan mag-isip. Ano yan? Design? Di ba? Yun ang magiging reaction nyo. Ano yan? Design? Now, sige nga Sir Kim, explain mo na ngayon sa amin kung paano ka nag-position dito kay Bitcoin. Tignan nyo maigi. Check it. That's a 5-minute time frame. That's a 5-minute fair value gap. I move into the lower time frame. See? Do you see a MS? May MS ba? Lagi may MS, hindi po pwedeng wala. There you go. Gets? Gets ba? Is that a fair value gap? Is that a change of character? Is that a fair value gap? Is that a MS? Take a look at that one. Did I short position here? Did I take profit here?
Nag-profit ba ako sa eksaktong part as much as possible? Nag-take profit ba ako sa pinaka-sakto lang? And guess what? Nung nag-take profit tayo dito bago tayo mag-start ng mentoring, bigla nang nagre-reverse ang presyo. Am I doing it right? Diba? Yan ang gamit ng MS. Okay? Yan po ang paggamit ng MS. Now, again, sige, more example. So, sige Sir Kim, fair value gap po ito. Nagkaroon po ako ng MS dito. So, ibig sabihin po ba niyan, Sir Kim? Minsan kasi mahihirapan po ako eh. Naamin ko na po yun na mahihirapan po ako sa pagplotting ng MS. Guys, huwag kayo mahihirapan kasi basic support and resistance lang naman yan. Nilalagyan ko lang ng box para mas kita. Kasi kung ako tatanungin nyo, hindi ko na kailangan lagyan ng MS yan. Kasi alam ko ang support and resistance ganyan, no? Diba? Babalik lang tayo sa pinaka-basics ng trading natin. Yan yun. And pinadadali ko na nga lang sa inyo para wala na masyadong annotations eh. Naintindihan nyo? Ganyan ang itsura niyan. Naked chart. Ako ganyan ko siya nakikita. Hindi ganito. Pero, for the sake of the mentoring and for the sake na para mas mapadali sa inyo lahat, nilagyan ko na lang ng ganito para hindi na madumi yung charting nyo. Kasi, di ba, ang target ko nga sa inyo is to gain. Okay? Para mag-gain nyo. Yung cleanliest. Okay? Pinakamalinis na chart as much as possible. No annotations at all. Kaya nyo mag-trade. Yun ang target ko sa inyo. If ayaw nyo nun, then definitely go, magpa-mentor kayo sa ibang tao. Okay? Pa-mentor kayo sa ibang tao. Now, Sir Kim, ano pa yung isang pruweba mo na gumagana ang MS? Which is good question. Diba? Oo nga naman, pwede nag-iimbento lang ako dito. Diba? Pwede nag-iimbento lang ako ng support and resistance, MS, whatsoever. Pwede ko naman ipangalan sa sarili ko yung MS, ba't di ko ginawa? Diba? So now, nakikita nyo to? Consolidation, diba? Diba, ang nangyayari sa market is, nagkakaroon tayo ng market structure all along. Pero kung titignan nyo, makikita nyo yung purpose ng MS kasi laging nagre-retouch lang yan sa mga areas na yan. Nagko-consolidate lang yan dyan. Now, i-type nyo sa chat, okay? Type Y na chat if nakikita nyo itong nakikita ko. It's all support and resistance all along. Diba? And, mahirap ba yan? Support and resistance lang lahat yan, guys. Hindi nyo ba alam? Di ba kayo nagtataka na parang paulit-ulit na lang yung tinuturo ko? Kasi nga, dyan nakaprogram yan. Ayan ang purpose niyan. Sige. Sir Kim, ang gulo. Explain mo ulit. Now, i-delete ko lahat ng annotations dito para mas maintindihan nyo. Now, let's go to the daily time frame of Bitcoin. Okay, let's go to the daily time frame of Bitcoin. Now, check natin. Is this a fair value gap? Yep, that's a fair value gap. Do you see a support and resistance? There you go. Type nyo sa type Y na chat, guys. See a support and resistance? Okay. Support and resistance? Do you have support and resistance? See? Ang dali. Mas madali makita ngayon, di ba? Now, mabobobo kayo sa sasabihin ko. Pero, ito lang yan. MS to, di ba? Tama? MS to? Guys, kung price action tayo, opening above, buy long, opening below, wait for the KCC, sell short. Make sense? Let me know if it makes sense. Guys, basic. Hindi nyo na kailangan lagyan ng MS eh. Pero sa akin lang kasi, gusto ko palinawin lahat sa inyo. See? Mas madali. MS ka pa, support and resistance lang pala yan. Exactly. Madali ba? Type Y na chat, guys, if napadali lahat para sa inyo ngayon. Make sense? There you go. That's it. That's your MS. Opening above, long, opening below, short. Diba? Thank you, Coach Kim. You're welcome, Rafael. You're welcome, Rafael. So, yeah. Diba? I guess, hindi nyo pa maintindihan. Kasi nga, hindi kayo nag-focus sa chartings nyo. Okay? Or maybe marami kayong ginagawa kasi, or maybe you're too blinded. Okay? Maybe blinded kayo sa ginagawa nyo ngayon.
Okay? Now, sige, bibigyan ko pa kayo ng isa pa. Let's go to the 1 hour time frame. Okay, ito good example. This is Solana on a 1 hourly time frame. You have a market structure all alone. Mas mababa to compare here. So, I can say na pwede mag-reverse pababa yung presyo and nakuha na kasi itong highs na to. Okay, nakuha na yung highs and definitely meron na lang tayo last high dito. So, that's September 27. Okay, that's around September 27 high. 9 o'clock. So, that's Asia session. Okay, that's a Asia high. So, now, this is a fair value gap, tama? Again, price action. May MS ka dito, so short. May MS ka dito, pag nabasag, long. Again, kung gusto mo pahirapan sarili mo, mag-isip ka lang kahit anong strategy dyan. Pero guess what? Makikita mo ang MS, ganyan lang palang kadali i-plotting. Oh my God. Ayun oh. Type Y na chat, guys. There you go. As simple as that. Diba? So, sasabihin nyo sa akin, hindi kayo profitable or whatsoever. No. Aralin nyo to. Trade it. Live funds. There you go. Apply the price action. If hindi nyo alam yung price action, then definitely matulog na lang kayo. Okay? So, there you go. Simple as that. Now, gumamit ba akong order block? Hindi mo na ako gumamit ng order block eh. Diba? Now, tanongin nyo ngayon sarili nyo. Is it a long or a short? Tingnan ko nga. Ano to guys? Is it a long or a short? Titignan ko kung may tatama. Titignan ko kung may tatama sa sagot nyo. Is it a long or a short? Exactly, more. Depende. Yan ang gusto kong sagot. Depende. Diba? Exactly. Depende. Huwag kayong magsasagot ng, hindi, short yan. Hindi pa nga nangyayari. Wala pang setup. Exactly. Wala pang setup. Keys. Keep it short and simple. Oh, I like that. So, again, it depends. So, ako, kung tatanungin nyo, kahit pigain nyo ako, wala akong masasagot. Kasi nga, it depends. So, kayo, baka nag-short na kayo, baka mamaya ako pa mas profitable sa inyo, baka mag-open yan dito, ilulong ko yan. Baka mamaya, sinort mo yan dito, nakikita mo tumataas, i-close mo na yan. Anong gagawin ko? Yung pinag-positionan mo here, yung pinag-positionan mo dito, gagawin kong confirmation yan to short position. Kukunin ko yung liquidity mo. Isu-short ko yan, and then magiging profitable ako kaysa sa'yo. And kukunin ko lahat ng liquidity resting below. Okay ba yun? So now, is it a mind game? Patalinuhan ba dito? Yeah, definitely. Patalinuhan. Kung may emotion ka sa market, talo ka. That's the MS. That's the basic of MS. Now, sige Sir Kim, another example. Punta naman tayo sa lower time frame, like 3 minutes, Sir Kim. Okay, sige, 3 minutes. Now, 5 minutes. See? Do you see a fair value gap? Order block? Supply and demand zone? Is this a fair value gap? Let me know. Is this a fair value gap? O, sige, papalinawin ko sa inyo ha. Smart money concept, buy side liquidity, take it, there you go, equal high. Do you have a fair value gap around here? Yes. Is fair value gap meant to be broken? Normal ba to, sir? Normal ba to, guys? Yung butas na ganito, normal ba to? Kasi yung iba magagalit na yan, gagawa na ng TikTok yan. Tanga ang puta. Gaganyan yan. Tanga ang puta. Sa akala ko ba ang fair value gap nire-respeto yan? Dapat short na yan. Eh ba't ganyan? Bobo ka. Yan, gaganon yan, di ba? Di ba? Hindi nila alam yung whole concept behind the fair value gap. Kasi para sa akin, ang fair value gap is meant to be broken. Iyan ang totoong fair value gap. Binubutas, binabasag, sumusobra. Now, nasaan ang shorting mo? Yan ang question. Okay? Now, again, do you see a support and resistance? Again, do you see a support and resistance? Now, can you say
na merong MS dito? Can you say na merong MS din dito? Masasabi mo ba yon? Ayan, simula dyan. Diba? Masasabi mo bang may MS dyan? Yes, coach. Yes, coach. Totoo ba? Hindi, gumawa na lang kayong TikTok para malaman nyo. Diba? Doon nyo na nalaman lahat eh. Now, this is a 5 minutes chart. Okay? This is a 5 minutes chart. Now, let's move on to 3 minutes. Do you see it? Do you see it? Saan ka magpo-position? Do you see it? Itututok ko na ha. Do you see it? Saan ang position? Do you see it? The KCC. Type Y na chat if it works. Diba? Diba? Sabi ko sa inyo, simple as that. Napakasimple. Mahirap ba yan? Definitely hindi. Kayo lang nagpapahirap sa sarili nyo. Ewan ko. Diba? So, yeah, simple as that. So, ganun lang. KCC, grabe, solid. See? Now, i-add to chart nyo na ba yung KCC sa inyong sa inyong knowledge? Let me know nga. Okay ba yung KCC? Okay ba yung pag-explain ko ng KCC? Kulang pa ba? Kulang pa ba ang KCC? Okay na ba? Nagets ba ang KCC? O sige, para sa mga newbie talaga. Para sa mga hindi makaintindi paano sinort to. Fair Valley Gap, MS, basag yung baba. Is there a top wick? Guys, we did this for 5 months sa YouTube. Nagtitrade tayo using price action. Wait for the top wick. Saan ang short? Oh my God, do you see this? Yan ang short. Or, it's either here. Dalawa ang positioning mo dyan. That's your stop loss here. Ito ang stop loss mo. Naintindihan nyo ba? That's it. Simple. And then, where's your take profit? Wala kang pakialam. Hanapin mo to. Sa pool ba? Diba? So, yun lang. So, for me, I hope naiintindihan nyo kung paano gumagana yung MS. So, I hope mas malino na sa inyo kung ano yung MS. So, MS coach is support and resistance po around the Fair Valley Gap. Exactly. That's what I'm trying to say. Diba? So, thank you so much. Buti naiintindihan nyo. Coach, paano yung sa taas na basag din po? Nag-open din sa taas. O, sige. Nag-open daw sa taas to. Diba? Solana, on 3 minutes time frame, nag-open daw sa taas. Now, let me ask you a question. Do you have a setup? Kayo na sumagot, hindi na ako sasagot niyan. Do you have a setup? Binigyan ka ba ng price action natin ng setup? Binigyan ka ba? Kung binigyan ka, long mo. Diba? Walang setup, guys. And that's a crossplay pa nga. Oh. Diba? So, again, Fair Valley Gap is meant to be broken. Just wait for the setup to show. If hindi nagpakita ang setup mo dito, it's not too late. Position ka dito. Liquidity to. Hanap ka ng Fair Valley Gap mo dito. Tamaan niya yan. Then, ganun. Paulit-ulit na process lang yan. Sorry, nandidigay ako. So, paulit-ulit na process lang yan. Okay? Paulit-ulit na process lang yan. So, type Y na chat if malino sa inyo yung KCC. Now, let's proceed to our next topic. So, magpo-proceed tayo sa next topic natin. Gusto nyo ba malaman kung ano yung next topic natin? Just give me a type Y na chat if naintindihan nyo na yung MS. So, I hope gets nyo na lahat yung MS. Kumain na kayo dyan. Why? Diba? Okay. Galing mo talaga mag-explain, sir. Simple lang, daling intindihin. So, I really do appreciate it, I felt. Okay? I really do appreciate it. Pero sabi ko nga sa inyo, ay, gusto nyo ba?
Akain mo kayo na to? Mamon? Yeah, it's mamon. Yeah, solid. Madami pa, may dalawa pa. So yeah, sarap. Makabili natin dati. Kaya dati naalala ko, nilalakaran ko lang yun sa Makati eh. Mahal kasi. Kakaibang knowledge coach. Solid talaga, sarap ng ganitong sobrang daming knowledge. So, basic na coach, pinadali mo buhay namin. So, I appreciate it. So, coach, paano if mahaba yung paano if mahaba ang fair week? Still, you need the confirmation. Hanapin mo ang confirmation natin. So, definitely, kaya ka nagtatanong ng ganyan, definitely, baka hindi mo pa kasi kabisado yung price action natin. Okay, download the playbook. It's free. Nandito yan sa description ng live natin. The playbook 1 and then the unreleased setup. Download nyo yun, aralin nyo mabuti, then go watch some of my previous live kung paano ko pinuposisyonan ang fair week. Okay? So, yeah. Ano yung Coach Tikoy? Mamon to, mamon. So, yeah. Diba? So, the man, the myth, the legend, Coach Kim lang. KCC lang ang mga loads, ang setup. Yeah, legit. Pakinggan nyo yung sinabi ni Sir Kensman. Okay? Ang KCC natin is, yan ang setup natin. Okay? Kung may naguguluhan man kung ano yung KCC guys, ang KCC natin, ayan po yung price action natin ha. Para hindi na lang mahirap banggitin. Para meron lang tayo may mga keyword lang tayo katulad ng meant to be broken para hindi na natin masyadong mahaba sasabihin, MTB na lang. Price action natin, shortcut na lang natin ang KCC. Okay? Para tayo na nagkakaintindihan dito, para tayo may Morse code. So, mas maganda yon. At least yung iba, na walang alam, may hirapan silang intindihin to. Lalo na kung hindi naman talaga nila willing, or wala silang willingness matuto. Now, total, wala na ako nakikitang questions regarding sa MS. Are you ready for the next topic natin dito sa live? Ito yung pinaka-importanting ituturo ko for the rest of this mentoring. Dito lang sa episode 3, simula episode 1, 2, and 3, ito yung pinaka-importante. Which is, pinangalanan ko tong the 3 driver. Okay, the 3 driver prior to the change of character. Ayun po ang pinangalan ko dito. Hindi ko siya inaangkin guys, hindi ko siya inaangkin. Ang sa akin lang, para madali lang intindihin. Hindi ko alam kasi yung totoong tawag dito, so sinabi ko na lang, the 3 driver prior to the change of character. Ayan na. Mumulatin ko na kayo. Okay, the 3 drive pattern. Yeah, parang 3 drive pattern siya. Yeah, parang ganon. Pero, eto, para mas malinaw sa inyo, sabihin na lang natin 3 driver prior to the change of character. Mas madali intindihin yon compare sa magsasalita ka ng 3 drive pattern, baka mamaya, ang dami mo pang i-considerate. Like, liquidities, imbalances, order block, supply and demand zone, whatsoever, fair value gap, price action, support and resistance. Baka mamaya, ganun pa mangyari. So, ang gagawin natin, the 3 driver prior to the change of character, ngayon, ang tatandaan nyo lang lagi is yung change of character. Okay? So, yan na tayo. So, type Y in the chat. I need to proceed. Okay? So, let me know. Type Y in the chat if you're ready, guys. So, wow. So, 141 viewers here sa live. Wow. So, let me know if you're ready, guys, para sa episode 3. That's the 3 driver prior to the change of character. Wow. Layo na natin. Layo na natin. May ads daw. Sige. Hintayin natin yung ads. Sige, let me know guys kung tapos na yung ads para lahat tayo makasabay. Okay na? Okay, tapos na coach. Sige, good. Now, Sir Kim, let's go. Alam nyo naman na meron tayong a run in a higher time frame is a trend on a lower time frame. Okay, alam nyo yun ha? Lagi nyo tatandaan yun. A run in a higher time frame is a trend on a lower time frame. Now, i-type nyo dito sa
comment section natin dito sa YouTube, sa mga nanonood ng replay ha. Just checking or checklist lang natin to or attendance nyo. Okay? Anong gusto nyo ipa-type? Anong gusto nyo ipa-type sa kanila, guys? Let me know kung anong gusto nyo ipa-type sa kanila. Para malaman natin kung talagang nanonood sila or tinatapos nila yung mentoring. Kasi kailangan yun, attendance sila yun. Mamon! Okay. Type Mamon. Okay, type Mamon in a comment section if talagang natapos nyo to or tinatapos nyo itong live ngayon. Okay, Mamon. Attendance yan ng mga taong nagre-replay na itong live para makita ko pa rin na nagpa-participate pa rin kayo. Okay, Mamon. Okay, Mamon. Good, good, good. Mamon. Okay, type Mamon dyan sa comment section para maramdaman nyo hindi kayo nag-iisa kahit na nanonood kayo ngayon. Na-replay lang to. Okay? So now, let's proceed. Alam nyo na meron tayong sinasabi palagi na a run in a higher time frame is a trend on a lower time frame. Now, reviewer, ang a run in a higher time frame is a trend on a lower time frame is para lang siyang isaw din sa loob ng isaw. Yun na lang. Okay? Parang ganyan. Okay? So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin pababa yung market, hindi mo na siya pwedeng ilong. Ayun, no? May ilong siya. Pwede mo malong. Pupunta ka lang sa lower time frame. Naintindihan? And that's the liquidity. So, yun po ang gusto kong ipahiwatig dito sa a run in a higher time frame is a trend on a lower time frame. Now, tignan nyo to. Alam na natin, ang presyo nag-originate sa taas, bumaba. O sige, gawin natin to para mas madali. Para hindi kayo mahirapan. Yan. Okay? Isipin nyo ganito nangyari sa market. Ayan. Okay? Nasa ng origin? Possible nandito for the reversal. Nasa ng origin na ito? Nandito sa taas. Okay? Now, ano to? Diba? Ano to, guys? Design? Is it a design again? Design ba to? Diba? Ano tong mga to? Yes, ito yung change of character, yes. Ano to? The rest is ano tong mga to? BSLQ or buy side liquidity, correct? Okay? Now, ito lang gusto ko i-focus nyo. Ang market tend to go down, that's a market structure. Hindi natin alam kung ganong kalalim ang ididig niya or kung ganong kalalim niya ibabaon yung presyo. Okay? So, ano hihintayin natin? The reversal or the bounce. Okay? Bounce na ako, pre. Diba? Ayun, bounce na ako. Ayan, nag-bounce. Now, tandaan nyo lang na mayroong buy side liquidity dito. Isipin nyo lang buy side to. Okay, isipin nyo buy side to. Now, if hindi niya nakuha yung buy side, magre-retest yan. Okay? Magre-retest yan. Now, what if yung susunod na retest, binasag na? Ano nang tawag nyo dito, guys? Ano nang tawag nyo dito? Sige nga, pabilisan ng sagot. Ano nang tawag dito? Jandel. Change of character. That will be your change of character. What happens, or ano yung nagpapakita after ng change of character? Again, ano yung nagpapakita after ng change of character? Ravelo, fair value gap. A fair value gap. There you go. Now, is there a confirmation to long position the market? Diba? Is there a good confirmation to long the market? Diba? Is it a good confirmation? Again, tama si Ravelo, hindi. Bakit? You need to wait for the MS. You need to wait for the MS. Okay? Always wait for the MS. Now, if ang presyo ma-break yan, then target the buy side liquidity. Okay? Now, Sir Kim, paano kung hindi namin na-positionan to? May pag-asa pa ba? Yes po. Actually, meron kayong 2 to 3 chance na makapasok sa trade. Bakit? Kaya sinabing 3 driver prior to the change of character kasi magke-create yan ng mga ng fair value gap somewhere dito sa mga areas na to. And here, especially. Naintindihan? First option, second option, third chance. May chance kayo makapasok sa trade. Again, hindi na mahaba tong topic na to. Madali na to para sa inyo, pero gusto ko lang ipahiwatig sa inyo na kailangan yung i-wait yung change of character. Now, kailangan nyo makakita ng fair value gap. Siyempre, may order block dito. Kailangan yung wait yung MS para to confirm kung saan pupunta ang presyo.
and then long or short. As simple as that. Gets? Type Y na chat, guys. Type Y na chat. Okay ba? Okay daw, sabi ni Romel. Okay, coach. Goods? Is it good? Type Y na chat. See? Di ba mas madali ngayon? Kasi alam nyo na yung MS. Di ba? Alam nyo na. Sample naman sa chart. Uy, ayoko, natatakot ako. Kasi hindi naman hindi to nag-work, guys, eh. Hindi to nag-work sa real chart, guys. Natatakot ako magbigay ng example. Hindi siya nag-work. Hindi siya nag-work sa real chart, guys. Hindi naman ako ipahiya. Baka mamaya ma-TikTok tayo. Hindi siya nag-work sa real chart, guys. Okay. Okay. Again, I just want to know. Goods ba? So, ayan. Again, lagi nyo hihintayin yung 3 driver prior to the change of character. Meron kayong 2 to 3 chance na makapasok sa trade. Okay? So, change of character, fair value gap, may order block dito para pang suporta nyo. And then, meron din naman kayo liquidity dito just in case na mabasag yung MS below. Short. Target liquidity. Bakit? O, sige. Example, hindi tumaas ang presyo hanggang dyan. Example, ganito lang nangyari. Ayan. Pero nabasag yung MS. Ano gagawin? Ano itsura niyan? Eh di ganito yan. Sorry. Yan. Ganyan yan. So ngayon, in higher time frame, mas maiintindihan nyo ngayon na ganito lang pala yung ginagawa niya. Ganyan, and then top, and then, yan. Gets? Okay? Yan. May mga sample si ICT, sabi ni Sir Ryan. May sample si ICT, Sir Kim, na nag-touch lang sa fair value gap, tapos pumapasok na siya. Paano po yung confirmation ng ganun? Exactly. Kung nakita niyo yun sa video ni Sir ICT tuloy, ni ICT, ikaw, si Sir Ryan lang ang nagtanong sa akin yan. So, ibig sabihin si Sir Ryan lang yung ka-same page ko as of now sa point of view ni ICT. Ngayon, sa mga hindi tinapos yung ICT, mahihirapan kayo dito. Pero ngayon, i-explain ko sa inyo to. Ito yung way niya para malaman kung bakit pitik lang ng fair value gap pinapasok niya na. Wala na siyang pakialam sa stop loss. Or, alam niya na kung saan niya ilalagay yung risk niya. Okay? Bakit? Now, tignan nyo to. Okay? Tignan nyo to maigi. So, again, burahin natin to para mas malinaw, para hindi madumi. Yan. Nag-bounce na si tropa. Hindi na-create yung change of character. Pak, nag-create. Is this a fair value gap? Yep. And then, top, top, top. Okay? So, ganito ang isip. Okay? Ganito kayo mag-isip dapat. So, again, may nakikita kayo ditong fair value gap somewhere around here. Yan. Minsan, ganito ginagawa ni ICT. And this is a secret. Magagalit sa akin si ICT or magagalit sa inyo si ICT kapag sinabi nyo to sa iba kasi nga hindi nila tinatapos yun. Okay? This is a technique. Ang ginagawa minsan ni ICT, pumapasok siya sa fair value gap or if hindi niya makuha yung first fair value gap, yung susunod. Yun dito. Ito yung target niya ngayon. Gets? Now, minsan, hindi naman talaga nakakapag-position si ICT dito sa area na to. Saan siya nakakapag-position? Dito. The fuck? Paano yun? Mamaya, explain ko sa inyo. Pero tignan nyo ito maigay, ha? Meron ditong maliit na fair value gap. May maliit na order block dyan sa areas na to. And dyan niya ipoposition yan pag ganun. Kaya minsan, kung hindi niya maaabutan tong first chance na makapasok sa trade, dun siya sa second chance, which is mas maganda. Kasi proven and tested na may change of character and the price will go reverse. Type Y na chat if naintindihan nyo yung point ko dun. Sige, let me know. And then let's move on to the real charts. Gets ba? Ganun ang ginagawa niya. And ngayon, i-explain ko sa inyo kung paano gagawin yan in real charts. Now, isasabay ko na rin pala yung last topic natin, which is 1 minute time frame analysis. Wow. ICT na kayo, guys. Nasa 1 minute time frame na kayo. This is a 1 minute time frame analysis. Tuturuan ko kayo na para hindi kayo ma-stress sa 1 minute time frame. Pwede ba yun? Yeah, pwede yun. Basta, intindihin nyo lang yung sinabi ko. 1 minute time frame. Are you excited? 1 minute time frame. I don't know pero tignan nyo ito kasi yung listahan ko ng itinuturo sa inyo. So, wait lang.
I would show, oh, shit, wait lang ah. Ayan. So, let me show you, ito yung notes ko. Okay, hindi ko papakita sa inyo yung the rest. Ito yung yung MS prior to the KC, okay, yung episode 3 natin. And then yung 3 driver prior to the change of character. And yung 1 minute time frame analysis. Okay, yan ang yung mga itinuturo ko ngayon. So ngayon, isasabay na natin to. Kasi nga, 1 minute time frame tayo mag-chart. And gagamitin natin lahat sa 1 minute time frame para mas maintindihan nyo na maigi. Ano yun? Anyways, yeah. Okay? So, now let's proceed to the 1 minute time frame. Okay? Punta na tayo sa 1 minute time frame. Oh, galing oh. Tinamaan na yung TP. Kung di nyo na-close yan, then profitable na kayo. So now, punta tayo sa 1 minute time frame ni punta tayo dito sa 1 minute. Okay? Delete na natin lahat to. Okay na? Clear na sa inyo to, no? So, check nyo mabuti. Ayan. So, check natin mabuti. So, 1 minute time frame. So, hanap muna tayo ng magandang movement. Yung market structure talaga, na parang pag ganun, pababa, and then whatsoever. So, tingnan natin. Okay? So, check. So, saan tayo pwede mag-check? So, check tayo somewhere around here. Ayan. Dito. Pwede dito. Ayan. So, again, market structure all along. Change of character. Where's your origin? Ito origin. Dito yung nagmula. Okay? So, meron ba tayong first na makikita dito as a change of character, as a basis for a change of character? Pwede 1 minute na to ha, pwede dito. Okay? That's your first basis na pwede nyo masabi na may change of character. Now, tingnan natin mabuti. Let's zoom in. Okay? Let's zoom in na maigi. Okay? Do you see a fair value gap here? Nope. Masyado maikli. Hindi siya fair. Kaya ang dapat fair value gap eh. So, tingnan nyo ito maigi. You have highs here. May mga highs kayo dyan sa lower time frame and then may swing low. Which is, hindi siya sobrang baba katulad nito. So, if that's the case, that's a market structure na nagkikreate. So, ibig sabihin, possible gumanto presyo. Hindi niya kayang butasin to eh. Diba? Pag binutas niya to, reversal yan or continuation yan, downside. Naintindihan? Pero hindi. Nag-bounce siya dito and massive candle pa. So, ibig sabihin, nagtetend siya na mag-create lang ng market structure pataas ulit or mag-reverse. Why? You have plenty of fair value gap around here or imbalances. Now, take a look. Wala ka na-create na fair value gap dito, tama? Nag-reverse ang presyo. Take a look. High, break. Okay? High, break, fair value gap. Okay? Again, break. Ito yung una nating, ito yung basis natin for major change of character ha. Dito natin masasabi na talagang magre-reverse ang presyo. Pero dito, puro break of structure pa lang. Okay? Lower break of structure, lower time frame break of structure lang yan. Para sa akin. Again, create the fair value gap. Na-miss out mo to. Let's say, hindi mo napasok to. Ano gagawin mo? Then, definitely, mag-zoom in ka ulit. Tignan mo ngayon to. That's a break of high. Do you see a fair value gap here? There we go. There we go. And guess what? Pwede mong positionan somewhere around here. Kung price action trader ka, pwede mong gamitin yung strategy natin. Pwede mo rin gamitin dito yung crossplay natin. If magpapakita yung crossplay dito, then definitely that's a long. Pwede mo unahan yan. And this is your fair value gap. Okay? This is a 1 minute time frame analysis, guys. Ito ang magiging position mo dyan. Or here, or here. Okay? Kung saan yung low candle. Pero in this case, kasi dito. So, pwede mo dito i-position yan. Pero ako, kung ako tutusin nyo, dito ako. Kasi bakit? Equal high ito eh. Possible, magganto lang yan, no? Possible, ang mangyari, may ganyan. Equal high, then ganon. Kaya kailangan, mas mataas pa dyan. So, in that case, tamang-tama yung position mo dito if dito ka magbe-base. Hindi dito. Kasi dito, delikado. Or dito, delikado. Kasi equal high yan, no? Delikado yan. So, dito dapat mas maganda. And guess what? Again and again, that's a 3-driver rule or that's a 3-driver prior to the change of character. You'll always see a change of character and a fair value gap. And guess what? Type Y na chat if you see. Nakita nyo? Type Y na chat. Hindi ko na kailangan i-point out. Nakita nyo? So there you go. Diba? So basic. Is it basic? Is it good? Is it working? That's the 3-driver prior to the change of character. Napa oh my god wow na lang oh. Diba? There you go.
And guess what? Hindi ka matatakot na mag-long or mag-short. Bakit? Sino matatakot mag-long and short dyan, guys? 1 minute time frame to. Yes, I know it's risky. I know it's there's a lot of what do you call this? A pressure in 1 minute time frame. Pero guess what? You have a change of character. Always keep that in mind. Type Y in the chat if you know what I mean. If you gets lahat ng tinuro ko. See? Ba't ka matatakot mag-long? Eh, may fair value gap ka dyan, oh. May change of character ka. Aalalayan ka nyan. Thank you so much, guys. There you go. Okay na ba? Goods ba? There you go. Mind-blowing daw, sabi ni BJ. Thank you so much po, coach. You're welcome. You're welcome. You're always welcome. Pampataas ng confidence yung change of character. Exactly, Angelo. Exactly. Coach, gumagana din po ba yung 3 driver sa any time frame? Exactly, yeah. Gumagana siya. 1 minute lang to para mas makuha nyo ng maayos yung market. Kumbaga, mas ma-maximum nyo yung chance nyo para makapag-take profit na maayos. Yun yung way neto, kaya 1 minute. Cheat code, coach. Now, is it free? Am I teaching this for free? Everything here is for free. Definitely, kung magpapamentor pa kayo dyan, then definitely, it will take you, I think, hours and hours just to explain this one. And maybe baka hindi nyo pa maintindihan. Pero guess what? Here, naiintindihan nyo naman. Let me know if you want another example. Type Y in the chat if you want another example. Kasi natatakot ako eh. Hindi nga kasi ito nag-work, guys eh. Hindi siya nag-work real life. Baka mamaya magkamali ako. GG ako. Diba? Okay? Another example. Sige. So, let's move on dun sa, what do you call this? Let's move on dun sa present chartings or sa mga mismong, sa mismong charts natin. Ito actually, ito na lang. Ayan, market structure. Pak. There you go. 1 minute time frame analysis. Hindi yun nalalagyan ng annotations break. Fair value gap. Kita. Another break. Do you see fair value gap? A change of character. Do you receive? Nakuha nyo na ba yung change of character? Let me know. Nakuha ba ang change of character bago magkaroon ng huge candle? Fair value gap. Nakuha ba? Change of character? Pwede ba? 1 minute time frame analysis to. Is this a valid fair value gap? Yes. Exactly. Long. Take profit, buy side. Again, kung ayaw nyo ng walang draw, kung gusto nyo na may drawing, explain ko ulit para mas mapadali sa inyo. Break of highs, break of structure, crossplay pa nga to. There you go. First fair value gap, maliit na fair value gap. There you go. Pack sa pool. And kung hindi nyo nasabayan yan, hanap lang kayo ng break of structure and hanapin nyo yung pinaka-highest high, which is that will be your change of character. Pack, there we go. And guess what? Wow. That's a fair value gap. Mahirap ba mag-position? If nahirapan ka, then definitely marami ka pang lulunukin na bigas. Okay? Ganun lang yan. Okay? So, ayan. Now, okay ba? Pwede mo malong papunta ng buy side? Is it working? Okay ba? Gumagana ba to? Baka hindi, O now, Sir Kim, uy, may fair value gap, Sir Kim, Ha. May fair value gap. So, tingnan nyo maigi. There we go. Now, what do you notice? Ano na notice nyo? Let's say, for example, gagawa tayo MS dito. Masyado na malaki yan, Okay, let's say, yan. MS. Diba? May MS tayo dito, and then may MS din tayo sa baba. Definitely. Here. I know some of you guys are smiling right now kasi nagigets nyo na. Pero, patapusin nyo ako. Is it meant to be broken? Type Y in the chat, guys, if it meant to be broken. Sir Kim, tangina mo. Diba? Gaganyan yan. Akala ko ba 3 driver yan, Nagigigil na kayo. Akala ko ba 3 driver yan? So, ibig sabihin, dapat malulong yan. Diba? Dapat malulong yan. Bakit na short? Gagawa na ako ng TikTok. Patay ka sa akin. Nag-short ako dun. Ay, nag-long ako dun. Tinaya ko yung bahay namin. Kasi sabi mo long yun.
Sige. Bakit sa tingin nyo bumagsak ang presyo? Zoom out ako konti Zoom out na ako konti. Ayan. Bakit sa tingin nyo bumagsak na ang presyo? Sige. Bakit sa tingin nyo? May tama na naman. Ravelo. Taken na po ang buy side liquidity. Nasaan ang buy side? Meron ka dito. Meron ka dito. Ano to? See? Blinded ka na naman. May fair value gap dito. GG ka na naman sa nanay mo. Paano na yan? Paano na yung life savings nyo? Tinaya mo lahat. GG, come on. Okay? GG ka na, Lods. So, that's it, guys. You crack the code. That's it. That's a 3 driver prior to the change of character. Always practice that one. Check nyo kung nakuha na yung buy side liquidity. If nakuha na, then definitely babagsak na yon. Or possible mag-reverse na yon. Maghanap na lang kayo ng change of character here. Guess what? A fair value. Oh, sige. Ayaw nyo maniwala. Taken ang buy side liquidity. Right around here. Yan. Buy side, kuha. Meron pa nga dito. Actually, ito na nga lang yung sa akin. Ayan, buy side. Check nyo yung change of character. This will be your change of character. Do you see a fair value gap prior to the change of character? There we go. Pwede nyo buy short? Yup, definitely. And guess what? Kung di mo nakuha yung chance, then definitely make another fair value gap. And guess what? That's a cross play. Exactly as predicted. Exactly as anticipated. And guess what? Ano to? Liquidity, oh. Aha. Aha. Okay ba? Goods na ba? Namulat na ba kayo? So, let me know, guys. Thank you so much for watching the live. Thank you so much for attending this mentoring. Type nyo lang dyan, Mamon, kung natapos nyo itong live. Okay? Type nyo lang dyan, Mamon, kung natapos nyo itong live. So, definitely, that's the edge of your trading. Napaka-simple, walang kahirap-hirap. Ang tanong, gumamit ba akong harmonics? Gumamit ba ako ng Elliott Wave? Gumamit ba ako ng Fibonacci? May order block ba dyan? May supply and demand ba dyan? None. And the last thing, meron ba tayong indicator? I believe wala. Hindi tayo gagamit niyan. Sir Kim, may dalawa. May dalawa. Diba? Ito, para yan dito. Para makita nyo kung anong time frame ako nakatingin. Kasi minsan malabo to. Baka mamaya hindi nyo nakikita yung nasa taas. And yung isa naman, ito ituturo ko next time. Okay? Next topic. Okay? Kaya nandyan lang yan. Para pang reserva ko na. Okay? So, type 1 na chat, guys. If you get what I mean. If nakita nyo na lahat. That's it. Simple as that. Now, ayoko magsabi na kaya nyong i-perform to ngayon. Okay? Ang sa akin, kung gusto nyo maging profitable, try it yourself. Prove me wrong. Okay? I'll be accountable for that. Prove me wrong na hindi gumagana tong ganito. If nagkamali kayo dyan, then definitely, maybe ayaw nyo kasi mag-work sa inyo or hindi nyo talaga inaral ng mabuti. Yun lang naman yun. Okay? So that's it. I hope nakuha nyo ang gusto nyo makuha today. That's it. Simple as that. Diba? Dali ba? Mas madali na ba ngayon? Madali na ba sa inyo lahat ngayon? So, ayan. Congratulations sa lahat ng mga nagtiis. Okay? That's your episode 1 and 2. Diba? That's your episode 1 and 2, guys. Grabe, no? Episode 1 and 2 lang yung live natin. 1, 2, 3. Pero ang dami nyo nang alam. Bakit puro algorithm ang tinuturo ko sa inyo? Kasi yun ang market. Hindi ko kayo tuturuan ng Elliott Wave. Hindi ko kayo tuturuan ng mag-Fibonacci. Ay, tuturo ko sa inyo pinakamadaling paraan para kumita kayo ng or maging profitable kayo dyan. Diba? So now, padadaliin ko ngayon ang buhay nyo. Okay? Padadaliin ko. Kung hindi kayo marunong, kung hindi nyo kaya intindihin yung English ni ICT, nahihirapan kayo doon, then definitely, I'm here. Na-explain ko sa inyo yung Tagalog. So, episode, kung sabihin natin kung manunod kayo kay ICT, definitely, matitake nyo na lahat. Dito lang sa episode 1 and 2 natin, siguro, matitake nyo siguro episode 1 to 10 or 1 to 8, mga ganon. Pero ako, kukompress ko lang siya ng isang episode. Kasi nga, hindi naman na kayo bata, diba? Alam ko naman, matatalino din kayo. So, okay na yun. Okay?
So, sa akin lang, padadaliin ko trabaho nyo. Okay? Hindi ko kayo pahihirapan. Kayo kasi nagpapahirap sa sarili nyo kung ano-ano inaaral nyo. Okay? So, ganun lang kasimple guys. Okay? Diba? So, ngayon, magpapanik ba kayo? Guys, 1 minute time frame na yan. Ngayon, masasanay kayo ngayon mag-sniper sa lower time frame. Gagayahin nyo na kami. Or whatsoever, or what do you call that? Mas masasanay kayo ngayon magtingin sa 1 minute. And guess what? Nakakatakot, di ba? Nakakatakot, to be honest, sa mga beginners na mag 1 minute time frame. Pero guess what? Kapag namulat ka dyan, kapag na-crack mo yung code kung paano ko ito i-explain sa inyo, then definitely, limitless kayo. Okay, limitless kayo, and possible, limitless din yung pwede nyo matalo kung hindi kayo talaga nag-aaral ng mabuti. Okay? Diba? So now, let's take a look at Bitcoin on a 15 minutes time frame. Take a look at that. Do you see something? Do you see something? This is live. This is not a replay. Do you see something? Malinaw ba sa inyo ngayon? Focus na kayo dito, guys. Focus kayo dito. Just zoom in. Walang magsasalita. Walang magsasabi kung nasa ng position. Pahirapan nyo yung mga taong walang willing matuto. Pahirapan nyo sila. Do you see something? Malinaw na ba? Again, zero annotations. Kaya mong i-trade. Now, let me confuse some of the people na hindi marunong magbasa nito. Fair value gap, buy side liquidity, short high. Screenshot natin to, okay? Screenshot natin to. This is a monumental moment for us. That's a 1 minute, that's a 15 minutes time frame of Bitcoin. There we go. And guess what? Let me bring my Twitter. Same Twitter. Ayan. Sige, let's confuse some of them. There we go. Hoy! Grabe naman yun, tinag na tayo. Focus. Diba? Focus na focus. So, ayan. Thank you so much. Diba? Again, check nyo mabuti. Di na ako magsasalita. Ayoko magbigay ng signal sa inyo. Bakit? Kasi magiging spoon feed kayo dyan. Ayokong masanay kayo ng puro signal. Mas maganda kayo mag-setup niyan, kayo mag-aral niyan para kahit wala akong live. Guess what? Wala nagre-reklamo pag wala akong live. Bakit? Kasi marurunong kayo lahat. Iniwan ko kayo lahat. Iniwan ko kayo ng maganda or iniwan ko kayo ng may magagamit kayo kahit wala akong live. Kahit di kayo sumabay sa trade ko. Makaya nyo mag-trade. And guess what? Congratulations guys. Ang volume natin is based on this, based sa application natin sa BingX. Volume natin for the last 30 days, 11.9 million US dollar. Almost $12 million ang volume natin for the last 30 days. Ganun kalupit. So now, paano mo sasabihin sa akin na kahit hindi nga ako nagla-live araw-araw, pero ganyan ka. Marunong sila. Marunong sila mag-trade. That's 11, almost 9. 11, 9. Almost nga. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. This is our volume. Grabe. Saan mo pupulutin yan? Okay? Ano po meaning nun, coach? Hindi pera yan, ha? Hindi ko pera yan. Okay? Hindi totoong pera yan. Okay? Ang ano niyan is, ayan yung dami ng pera na nagte-trade. Kasama ko. Kasabay ko. Using the price action. Alam nyo kung saan? Sa Discord natin yan. At saka dito sa YouTube. Kayo. Okay? Kayo yun. So, kayo yan. Hindi ko pwedeng dayain yan. Kayo yan. Hindi ako yan. Kayo lang yan. Wala ako dyan. Pero tignan nyo kung gano'ng $1,000 or let's say $1 million. Ang hirap na nun. Ang hirap kitain, ang hirap i-trade nun. Hindi na magte-trade yung mga yan kung lagi naman talo yung mga yan. Eh, bakit lumalaki yan? Diba? Bakit lumalaki yan? Ibig sabihin, marunong kayo. Napapalaki nyo pera nyo eh. Dumadagdag yung assets nyo. So, am I proving you something working? Real life, real chart. Am I proving you something working? Na nag-work talaga, real chart. Diba? So, yun lang yun.
So, try to check out Bitcoin on a 15 minutes time frame. Pag nahuli kayo, GG kayo. Okay? So, check nyo. Marunong na kayo. Okay? Alam nyo na yan. Hindi kayo bata. Okay? Hindi na kayo bata. Tignan nyo tong mabuti. Okay? Kayo bahala. Hindi ko alam yan. Hindi kasi nag-work to, guys, eh. Hindi siya nag-work. So, hindi ko alam kung mag-work to. Okay? Hindi kasi siya nag-work, guys. So, yeah. Okay? I'm so sorry. Okay? I'm so sorry kasi hindi siya nag-work. So, yeah. Okay? Kayo bahala. Okay? Nasa inyo yan. So, again, okay ba? Type Y na chat, type Mamon. Kung tinapos nyo yung video. Hindi, dapat may isa pa eh. Di ba? So, ano pa yung gusto nyo pasabi sa kanila, guys? Kasi minsan, halfway, umaalis na yung iba eh. Ito na yung end ng live natin. Other than Mamon, anong pwedeng pasabi sa kanila? Para mapatunayan natin na may attendance sila. Sige, wait lang. Okay. Wendell. Okay, para magising na si Wendell, guys. Type Wendell in a chat sa mga nanonood na replay dito. Wendell. I-type nyo yung Wendell na pangalan dito sa chats natin. Para malaman namin ang attendance nyo, complete attendance nyo, kasi pwedeng umalis kayo halfway eh. Eto na, tapos na to eh. So, yeah. Again, thank you so much for watching and I hope you're having a great day so far, guys. I really do appreciate it. I'll see you guys on the next one. Episode 4. Again, magkakaroon pa tayo ng isang episode. Guess what? Episode 1, 2, 3 pa lang tayo. Ang dami nyo pang matututunan. Madami pa akong pwedeng i-share sa inyo ng libre. Wala kayong babayaran. So again, thank you so much for watching and I hope you're having a great day so far. That's the episode 3. Bye-bye. Peace out. Fire on the beach, face to the sky, with the stars dance around like gods in disguise. And their gold silhouette, you take off your clothes, and my heart feels the weight of all I don't. Memories and mountaintops, drunk on Sunset Boulevard, with the city of angels singing on. Maybe this is just a dream, and maybe we're still asleep, but I will miss you when I'm gone. Flickers of a cannon fire, its hands raised like a gospel choir. If we live forever, let us live forever tonight. Helicopters against the moonlight, our holy mother at midnight. And if we live forever, let us live forever tonight. Tomorrow we'll go back to our lives with